Karamihan sa atin ay gustong-gusto ang mga istorya tungkol sa mga vampira. At ang ating istorya ngayon ay magandang patunay ng tungkol sa pagiging isang vampira. Kamusta mga ka-TV? Kung kayo ay nag-enjoy sa ating mga istorya, ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Halina't tunghayan natin ang isang kakilakilabot na istorya ng tao na tinuturing ang kanyang sarili bilang isang vampirang pumapatay. Si Ray, hindi nito totoong pangalan, ay pinanganak noong Mayo 23, taong 1950 sa bansang Amerika, Sacramento, California. Siya ay pinalaki ng kanyang ama at ina na sinasabing may pagka-istrikto. Masasabing istrikto ang kanyang ina, ngunit mas malala ang kanyang ama. Sinasabing violente ito lalo na pagdating kay Ray, na laging napag-iinitan pag mainit ang kanyang ulo. Sinasabing si Ray ay lumaking kakaiba. Sa kanyang pagbibinata, siya ay pumapatay ng mga hayop. Marami ang nagsasabing nakakatakot at kakaiba ang mga kilos ni Ray, at lubos nila itong ipinag-aalala. Hiniling nila na meron sanang pumansin sa kakaiba nitong kilos bago pa mahuli ang lahat. Sa pagpasok ni Ray sa high school, ay nagawa pa din itong makahanap ng iilang disenteng mga kaibigan at nagkaroon din ito ng iilang mga nobya. Ngunit hindi nagtagal ang mga relasyon na pinasok ni Ray. Sinasabing hirap si Ray pagdating sa sexual na aktibidad. Dahil dito, ay sinubukan ni Ray na magpakonsulta sa isang psychiatrist at sinabi sa kanya na maaaring dahil ito sa sakit sa kanyang utak. Ngunit binaliwala ni Ray ang payo sa kanya ng doktor. Ipinagwalang bahala niya ito at hindi sinubukang uminom ng tamang gamot. Hanggang sa mga lumipas na taon ay nadiskubre ni Ray kung ano talaga ang kanyang interes. Nadiskubre niya ang pagka-interes sa mas madilim na mga bagay. Sa pagtungtong ni Ray sa edad na 21 ay mas nakilala niya ang kanyang sarili at nalaman niya kung ano talaga ang mga gusto niyang gawin. Nagumpisa siyang maghinala na gusto siyang saktan ng kanyang ina, katulad ng ginagawa ng kanyang ama. Minsan nga ay iniisip ni Ray na nais siyang lasunin at patayin ng kanyang sariling ina. Matapos ang ilang beses nilang pagkumpronta kay Ray sa mga maling kinatatakutan nito, ay nakapagdesisyon ng ama ni Ray na mas magiging maigi kung aalis si Ray sa kanilang pamamahay. Dahil dito ay kumuha sila ng isang apartment para sa anak na si Ray at binabayaran nila ito. Sa pagiging independent ni Ray ay nahirapan siyang makihalubilo sa ibang tao. Dahil dito ay natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isa at walang kahit sinong kaibigan. Niwala din karelasyon. Sa halip ay mas lalo siyang nabigyan ng kalayaan na gawin ang mga kakilakilabot na gawain. Sa loob ng kanyang apartment ay nagagawa niya pumatay at katayin ng iba't ibang klase ng mga hayop. Dahil sa pag-iisa ni Ray ay mas lalong tumindi ang kanyang nararamdamang takot at na-overcome niya ito sa paraan ng pagpatay at pagkatay niya ng mga hayop. Naisip din niya na humihina ang kanyang puso at kailangan niya itong mapanatiling malakas dahil maaari siyang mamatay kung manghina ang kanyang puso. Magagawa lamang niya iyon sa pamamagitan ng dugo. Pagkatapos niyang patayin ang mga hayop ay iniinom niya ang mga dugo ng mga ito. Dahil sa nakasanayan niyang pag-inom sa mga dugo ng mga hayop na kanyang pinapatay, ay nagkaroon ito ng hindi magandang reaksyon sa kanyang katawan. Taong 1976 ay sinugod siya sa ospital dahil sa pagkalason dahil sa dugong kanyang iniinom at dahil sa in-injectionan niya ang kanyang sarili ng dugo ng isang kuneho. Habang ginagamot si Ray ay hindi ito gumagaling, kundi lalong lumalala. Nagawa niyang makatakas sa ospital kung saan siya naka-admit. Dahil dito ay napilitan silang ilagay si Ray sa institusyon ng mga baliw. Kahit ang mga nag-aasikaso kay Ray sa institusyon ng mga baliw ay nagugulat sa mga kakaiba nitong kilos. Para itong isang vampira sa pagkahilig nito sa dugo. Tinawag niya din ang kanyang sarili na isang vampira habang nasa loob ng institusyon. Ayon sa ibang nag-aasikaso kay Ray, ay naaabutan nila itong punong-puno ng dugo ang mukha. At kapag tinatanong ito, ay sasabihin nitong nasugatan lamang siya sa kanyang pag-aahit. Ngunit ang totoo ay mas nakakagulat. Habang hindi nakatingin ang kanyang mga bantay, ay nagagawa nitong makahuli ng mga ibon sa kanyang bintana at ginigilitan niya ito ng leeg at iniinom ang dugo ng mga ito. Ang mga kilos na ito ni Ray ay sobrang nakakatakot at nakakapag-alala. Ngunit hindi pa rin talaga nakuha ni Ray ang tamang paggamot na para sa kanya.
Matapos ang ilang buwang pamamalagi sa institusyon at nang makita na naging maayos na ang mga kilos at kalagayan ni Ray, siya ay tuluyan ng pinalabas at ibinalik sa kanyang mga magulang. Matapos ang ilang araw na pamamalagi sa kanyang magulang, ay itinigil na din ng ina niya ang pagbigay sa kanya ng gamot. Sinabi nito na hindi na kailangan ni Ray ng gamot. Dito, nagsimulang mag-usap ang mga magulang ni Ray sa nararapat nilang gawing hakbang para sa anak na si Ray, dahil siya ay nasa tamang edad na. Dito ay napagdesisyonan nilang dalhin muli sa isang apartment si Ray at sila ang bahalang magbayad dito upang hindi nila ito makasama. At ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na kanilang magagawa, dahil ang kalagayan ni Ray ay mas lalo pa lamang lumala. Nang si Ray ay mag-isa ng muli at tuluyan ng hindi nakakainom ng gamot, ay bumalik siya sa kanyang dating gawain na mas pinalala pa. Si Ray ay nagsimulang humuli ng mga hayop. Pinahihirapan niya ang mga ito at pinapatay. Kabilang dito ang mga kuneho, aso, pusa, daga, at ang ilan ay mga alaga ng kanyang mga kapitbahay. Siyempre, pagkatapos ang pagpatay sa mga hayop, ay iinumin niya ang dugo ng mga ito. Minsan nga, ay nagawa niya pang tawagan sa telepono ang ilang kapitbahay upang sabihin ang kanyang mga ginawa. Hindi dito tumigil ang mga ginagawa ni Ray. Mas lalo siyang nagkaroon ng interes sa mga karumal-dumal na pagpatay na kanyang napapanood sa mga balita. Nagkaroon siya ng obsesyon sa mga paraan ng pagpatay na ginagawa ng mga kriminal na kanyang napapanood. Dahil dito ay nagsimula si Ray na hindi intindihin ang sariling kalinisan. Nagsimula siyang itigil ang kanyang pagligo, pagsisipilyo at ang linisan ng sarili. Nagsimula na din siyang tumigil sa pagkain, liban na lang sa kanyang patuloy na pag-inom ng dugo. Dahil dito ay mabilis na bumagsak ang timbang ng binata. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay pinagwalang bahala lang ng kanyang mga magulang. Hindi sila gumawa ng anumang hakbang upang maayos ang kalagayan ni Ray. Minsan nga umano ay kumatok si Ray sa harap ng pinto ng bahay ng kanyang mga magulang. Sa pagbukas ng kanyang ina ng pinto ay tumambad si Ray sa kanyang harapan habang hawak nito ang isang wala ng buhay na pusa. Inihagis ito ni Ray sa lupa at dinukot ang mga bituka nito gamit ang kanyang mga kamay. At pagkatapos ay ininom ang dugo nito. Ngunit walang anumang reaksyon na nakuha mula sa ina. Sa halip ay isinara nitong muli ang pinto at hinayaan ang kanyang anak na si Ray. Ang mga nakakatakot na ginagawa ni Ray ay mas lalo pang tumindi. Nang isang araw ay nakita ang kanyang sasakyan sa tabing kalsada. Inakala ng mga otoridad na nasa loob ng kanyang sasakyan si Ray. Ngunit nakarinig sila ng malakas na pagsigaw. Dito ay naabutan nila si Ray na sumisigaw habang hubot-hubad sa buhanginan at naliligo ng dugo. Una ay aakalain mo na si Ray ay nagdurugo. Ngunit matatagpuan nila ang dugo ang galing sa katawan ng isang patay na baka. Natagpuan ang atay ng baka sa isang balde na punong-puno ng dugo sa likod ng sasakyan ni Ray, kasama ng 2 baril at ng mga damit. Sa kanilang pagtatanong kay Ray ay sinabi nitong dugo niya ang mga iyon at iyon ay galing sa kanyang laman. Sa kapila ng naturang insidente ay inireport lang ito ng otoridad at pinalaya ring muli si Ray. Pagkatapos ng insidente sa baka, buwan ng Disyembre taong 1977, ay inilagay na ni Ray sa mas mataas na level ang kanyang mga ginagawa. Sa pagkakataong ito, ang pangangailangan niyang pumatay ay hindi na maaaring sa hayop lang. Kinakailangan na niya ng taong mabibiktima. Habang ang 51 anyos na lalaki ay tinutulungan ng kanyang asawa sa pagbababa ng kanilang mga pinamili, si Ray ay tahimik na nakamasid sa loob ng kanyang sariling sasakyan. Ang lalaki ay isang engineer at may 2 itong mga anak, at inilalaan ang libreng oras para makasama ang mga anak at asawa. Nang araw na iyon ay walang kaide-ideya ang lalaki sa maaaring maganap sa harap mismo ng kanilang bahay. Nang matapos ang lalaki sa pagbababa ng mga pinamili mula sa likod ng kanyang sasakyan, hindi niya napansin na si Ray ay nasa harap na ng kanyang bahay. At bago pa man niya maintindihan ang mga nangyayari, ay agad siyang binaril ni Ray gamit ang 22 na kalibre nito ng baril, na agad nitong ikinamatay. Mula dito ay hindi na matagpuan si Ray. Ayon sa mga otoridad ay hindi nila naging suspect si Ray dahil inisip nilang isa lamang itong simpleng pamamaril na walang kahit na sinong nakasaksi. Matapos ang matagumpay na pagpatay ni Ray sa kanyang unang taong biktima, ay nakaramdam siyang muli na kailangan niya muling pumatay. Makalipas ang ilang linggo,
nagdesisyon si Ray na muling umatake. Buwan ng Enero, taong 1978, isang babae ang naninigarilyo sa harap ng kanilang bakuran. Nilapitan siya ni Ray at nanghingi ito ng isang stick ng sigarilyo. Ngunit bago pa man makasagot ang babae ay dinakma siya ni Ray at nang bitawan niya ang isang kaha ng sigarilyo. Makalipas ang ilang minuto ay binitawan din siya ni Ray. Matapos ito ay hindi pa din tumigil si Ray. Binalak niyang pasukin ang ilan sa kanyang mga kalapit na bahay. Sinabi ni Ray na pag ang pinto ay nakalak, ibig sabihin umano nito ay hindi siya welcome sa loob ng bahay. Ngunit kung hindi ito nakalak ay maaari siyang pumasok dito anumang oras. Inisa-isa niya ang bawat pintuan na kanyang madaanan. Sa kanyang pagmamaneho ay nasalubong niya ang isa sa kanyang mga naging kaklase noong high school na itago natin sa pangalang Rose. Sa pagkakakita ni Rose kay Ray ay nakaramdam siya ng takot dito. Inalok siya ni Ray na sumakay pero tinanggihan niya ito. Ang hindi alam ni Rose ay nakaharap niya na ang isang tao na malapit nang mapunta sa pagiging isang halimaw. Matapos ang pagsasalubong ni Rose at Ray ay nagpatuloy si Ray sa kanyang ginagawa hanggang sa marating nito ang isang bahay ng bagong mag-asawa pa lang na nakalimutang ilak ang kanilang pintuan sa harap ng kanilang bahay. Pumasok si Ray sa loob ng bahay at unti-unti niyang kinuha ang mga importanteng bagay sa loob ng bahay. Nagtungo siya sa kwarto ng mga anak ng mag-asawa at umihi siya roon. Inihian niya mga damit na pagmamay-ari ng sanggol na anak ng mag-asawa. Nang tatangkain na ni Ray na lumabas ay narinig niyang dumating na ang may-ari ng bahay. Nang makita siya ng padre de pamilya ng bahay, agad nitong sinugod si Ray ngunit mabilis itong nakatakbo palayo at tuluyang nakatakas. Sa halip na madala ay pinagpatuloy pa din ni Ray na isa-isahin ang mga pintuan ng bawat bahay. Mula dito ay narating niya ang bahay ng isang bagong kasal na mag-asawa at ang babae ay nagdadalang tao sa kanilang unang anak. Napansin ni Ray na wala doon ang asawa ng babae at nakita niyang hindi nakalak ang pintuan ng bahay dahil inaayos ng babae ang kanilang mga basura sa labas. Pumasok si Ray sa loob ng bahay. Sa pagpasok ng babae sa loob ay nagulat siya nang makita si Ray sa loob ng kanilang bahay. At bago pa man siya makasigaw ay pinaputukan na siya ni Ray ng 3 beses. Ang unang bala ay tumama sa kamay ng babae dahil sa sinangga niya ang pagbaril ni Ray. Samantalang ang 2 tama ay agad niyang ikinamatay. Dinala ni Ray ang katawan ng babae sa loob ng kwarto nito. Dito ay paulit-ulit niyang sinaksak ang kaawa-awang katawan na nagdadalang taong babae. Tinanggal niya ang ilan sa mga organ nito at kinolekta ang dugo nito at nilagay sa isang balde. Ininom niya ito bago tuluyang umalis at iniwan ang wala ng buhay na katawan ng babae. Nang mag-umpisa ang pag-iimbestiga sa pagpatay sa babae, ay alam ni Ray na konti na lang ang natitira niyang araw ng pagiging malaya. Makalipas ang 2 araw mula nang mapatay niya ang babae, ay hindi pa din kontento si Ray. Nang makita niyang nagtitinda ng ilang mga tuta ang kanilang kapitbahay, ay binili niya ang 2 dito. Iniuwi niya ang mga ito, pinatay at ininom ang mga dugo nito. Binalik niya ang mga wala ng buhay na katawan ng mga tuta sa harap mismo ng bahay na kanyang pinagbilhan sa mga ito. Ngunit hindi pa din dito natapos ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Isinagawa niya ang kanyang itinuturing na huling pagpatay. Napunta siya sa bahay ng isang 38 anyos na babae. Nang mga oras na iyon, ang babae ay nag-aalaga sa kanyang 22 taong gulang na pamangkin at kanyang 6 na taong gulang na anak. Habang binabantayan ng babae ang mga ito, isa sa kanilang kapitbahay na lalaki na itinuturing na din nilang kaibigan ang kumatok at tiningnan ang kanilang kalagayan. Siniguro ng lalaki na maayos ang kanilang kalagayan. Nagpresenta itong tingnan ng mga bata habang naliligo ang babae. Habang naliligo ang babae, naglakad ang kaibigan nito patungo sa pintuan at ikinagulat nito nang makaharap niya si Ray. Nakatutok ang baril nito sa kanya. Bago pa man ito makasigaw, ay pinaputukan na siya ni Ray na agad niya ikinamatay. Nang bumagsak ang katawan nito, ay kinuha ni Ray ang wallet nito. Nang marinig na nga ng mga bata ang pagputok, alam nila na merong nangyayari. Dahil dito, ay binaril ni Ray ang 6 na taong gulang na bata. 2 beses sa ulo nito. Sumunod ay binaril niya ang 22 buwang gulang na bata. Sinubukan ng babae na tulungan ng mga ito, ngunit agad siyang binaril ni Ray sa kanyang kinatatayuan. Dinalang muli ni Ray ang walang buhay na katawan ng babae sa kwarto. Pinagsasaksak niya ito at ininom niya ang dugo nito.
Matapos nito ay mabilis na tumakas si Ray gamit ang sasakyan ng kanyang biktima, habang dala niya ang katawan ng lalaki na kanyang biktima. Itinapon niya ito sa isang malapit na simbahan. Sa kabilang banda, nang makita ng mga kapitbahay ang loob ng bahay ay agad nila itong itinawag sa mga otoridad. Ikinagulat ng mga otoridad ang nangyari sa loob ng bahay. Matapos ang mga karumal-dumal na pagpatay, ay inalerto ng kapulisan ang kanilang lugar. Hindi pa sila nakakita ng isang violenteng killer na katulad ng pumapatay sa mga biktima na binansagan nilang vampira. Sa kanilang pag-iimbestiga ay nabuo nila ang sketch ng killer. Isang matangkad na lalaki, payat, hindi malinis ang pangangatawan at siguradong magpapatuloy ito sa pagpatay. Nakakita sila ng mga fingerprints at footprints sa lugar ng krimen na pagmamay-ari ng killer na maaaring nasa paligid lamang. 5 araw matapos sa mga pagpatay ay nakita ni Rose ang sketch. Nahihalin tulad niya ito sa kanyang dating kaklase na si Ray. Mula dito ay sinabi niya sa pulis ang kanyang hinala at nagsagawa sila ng background check dito. Napag-alaman nila na nagmamay-ari si Ray ng isang 22 kalibre ng baril na katulad sa ginamit na pagpatay sa mga biktima. Mula dito ay tinungo nila ang apartment na tinutuluyan ni Ray at dito ay naaresto nila si Ray na nagtangka pa umanong tumakas. Ang bawat parte ng damit ni Ray ay may mga bakas ng dugo. Nang pasukin nila ang loob ng apartment nito ay nagulat sila sa bakas ng mga dugo sa bawat parte ng bahay. Sa dingding, sa sahig, sa bubong, refrigerator at sa lahat ng mga lalagyan sa loob ng apartment ni Ray. Sa pagtatanong nila kay Ray ay sinabi niyang dugo lamang ito ng mga aso na kanyang pinatay. Ngunit nakita sa kanya ang wallet ng isa sa kanyang biktima. Sa patuloy na paghahalughog sa loob ng kanyang apartment ay natagpuan ng mga stock na dugo, mga nabubulok na lamang loob, ilang parte ng katawan ng mga hayop at ang utak ng isa sa kanyang biktima. Ilan sa mga organ ay mula sa 2 babaeng kanyang pinatay. Ilan lamang ito sa mga ebidensyang kanilang nakalap laban sa killer na tinagurian nilang vampira. Siya ay may tuturing na isang nakakakilabot at nakakapanghilakbot na killer. Sa kanyang paglilitis taong 1979 ay naghain si Ray ng not guilty plea. Sa kabila ng pagkakaroon ng history ng pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip ay napatunayang nasa tamang pag-iisip siya nang ginawa niya ang mga pagpatay. Dahil dito, siya ay nahatulan ng pagpatay sa pamamagitan ng gas chamber. Binigyan siya ng mga gamot para sa kanyang sakit sa isip. Ngunit ang hindi nila alam ay iniipon lamang ni Ray ang mga gamot na kanilang ibinibigay at nang makaipon ay ininom niya lahat ng ito upang tapusin ang kanyang sariling buhay. Buwan ng Disyembre taong 1979, bago pa man niya harapin ang kanyang parusang kamatayan, ay natagpuan na si Ray na walang buhay sa loob ng kanyang selda. Nakita sa autopsy na namatay siya sa pagka-overdose. Hindi lamang maaalala ang pangalan ni Ray sa naturang syudad, kundi pati na din sa karumal-dumal na paraan ng pagpatay nito na para bang isang vampira na nagdulot ng pagkatakot sa naturang lugar ng mga panahong iyon. Kahit sino ay magigimbal sa paraan ni Ray ng pagpatay sa kanyang mga biktima. Isang taong pumapatay ng dahil sa pagkauhaw sa dugo. Isang taong itinuturing na isang buhay na vampira. Naway nagustuhan niyo po ang ating istorya. Hanggang dito na lamang po mga ka-TV.